Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa umagang ito dahil sa kanyang pag-ingat at pag-ibig sa atin. Tayo po ay narito para siya po ating pasalamatan at tayo po ay makapag-aral sa kanyang banal na salita. Ang ating topic, take time to be holy. Paano magiging banal kapag hindi tayo time conscious? Tama, mali. Sa lahat na panahon, kailangan tayo time conscious. Pinapahalagahan natin ang oras. Kaya ito ang topic mga kapatid sa umagang ito. Ano ang aral ni Apostol Pablo? Ayon sa Romans chapter 12 verse 11, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag tayo magiging tamad sa pagsumikap sa ating business, ating trabaho. Huwag din natin kalimutan ang Panginoon. Kailangan na maningas ang ating espiritu. Itong slothful o tamad mga kapatid, sa tingin nyo, time conscious o hindi? Hindi time conscious. Kaya, itong businessman o trabahante o itong trabaho ay kailangan na hindi tayo tamad. Sapagkat ang tamad ay binigyan ng turo ng Diyos. Saan itinuturo ang mga tamad? Proverbs chapter 6 verse 6. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise. Pupunta ang mga tamad doon sa langgam. Pag-aralan kung ano ang buhay ng langgam. Sa Bisaya, ibang langgam, itong ibon. Doon sa Manila, ang langgam, gumagapang. Kaya, doon tayo sa limigas o langgam. Mag-aral kapag tayo po ay tamad. Ano ba ang ating mapupulot na aral sa mga langgam? O kahit itong langgam na lumipad, itong ibon, pareho lang naman sila. Yung nilikha ng Diyos ng mga hayop, meron man tamad? Meron man tamad ng mga hayop na nilikha ng Diyos? Wala. Itong binigyan na halimbawa nitong mga kapatid, itong mga langgam, sila po ay nag-iipon ng pagkain, hanap ng pagkain. Basta mayroong panahon na walang katawag na bagyo o ulan, makita mo talaga na pagkain talaga ang kanilang iniipon o inihanap. Kahit gaano kabigat ang nakita ng pagkain, tinutulungan. Dinadala ng mga kapatid sa kanilang tahanan o sa kanilang budiga. Ganyan mga kapatid, tayo tinuruan ng Diyos. Ng bayan ng Diyos, kailangan hindi tamad. Ano ang buhay ng isang negosyante o trabahante? Tamad? Hindi. Hindi talaga tamad. Early bird yan palagi. Diba? Halos hindi na matulog. Halos matulog, anong oras lang? Ilang oras lang? Kinikwintahan lang mga kapatid. Binibilang, maiksi ang oras sa panahon sa patutulog. Tapos, maagang gumising. Diba? Matagal matulog, maagang gumising. Labag sa batas ng kalusugan ng Diyos, pag ganon. Diba? Pero makita natin, halimbawa natin sila, na sila po ay time conscious. Pinapahalagahan nila ang oras. Hiwalay po ba ang relihiyon at negosyo o pagtatrabaho? Hindi po hiwalay mga kapatid. Religion and business are not two separate things. They are one. Rise of Ecclesiastes 3:49. Kaya kung ano ang ating makita na pamaraan sa ating hanap buhay at sa tinatawag na relihiyon o paglilingkod sa Panginoon, kailangan na pareho. Kung time conscious tayo sa ating trabaho, kailangan nila tayo time conscious sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi hindi mo pwede mabukod na pinahalagahan natin ang ating negosyo, ang ating trabaho. Tapos sa Panginoon naman, medyo hindi tayo time conscious. Itong panahon o oras mga kapatid, ito ay pinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Time is money. Di ba yung mga negosyante? Time is money. Binibilang ang araw mga kapatid, ito sa araw na ito ang makikita kong pira. Binibilang ang bawat oras. Binibilang ang segundo. Di ba yun ang kahalagahan sa mga negosyante? Time is money. And many are wasting precious time which might be used in useful labor. Marami ay inusikan ang mahalagang oras o panahon na kung saan magamit sana sa mabuti. Working with their hands the thing that is good, wherewith the needy may be supplied and offerings may be made to God. Ito pala ang dahilan mga kapatid na i-compute natin ang oras na pira. Hindi sa ating sarili, kundi saan pala ang pira mga kapatid na ating pagsikapan. Huwag natin usikan ang panahon.
para makatulong tayo sa mga nangangailangan. Di ba? Ano pa? An offerings made to God. At ang pangatlo, ang atin na. Di ba? Yan pala mga kapatid, dyan nakapokus pala ang ating panahon na kung saan para sa nangailangan at para sa Panginoon. Huwag nating usikan, no, ang mga mahalagang sandali ng oras. Mayroong babala sa lahat na kung saan tayo ay binigyan ng babala nito. Christian must work, they must engage in business, and they can do this without committing sin. Tayong mga Kristiyano, pinakaloob sa atin ng Diyos na pwede tayo magtrabaho o magnegosyo. Pwede natin magawa ito na hindi tayo magkakasala. But many become absorbed in business that they have no time for prayer. Ito ang babala mga kapatid. Sa ating pagninegosyo, pagtatrabaho, kailangan na huwag natin kalimutan ng ano? Una, no time for prayer. Nakalimutan na tayo manalangin. No time for study of the Bible. Makalimutan na natin ang pagsaliksik sa ating Biblia. Minsan ang ating lesson, kailangan natin ang pag-aralan. Doon na sa simbahan na. Doon na, grabing ano na doon sa simbahan. Bakit kaya mga kapatid? Dahil nakalimutan ang pag-aaral sa Biblia. Ano pa? No time to seek and serve God. Hindi natin na hinahanap ang Diyos at hindi na tayo nakapaglingkod sa Diyos. Na ano na sa tinatawag negosyo. Lahat na lang atin sa Panginoon hindi. Wala na panahon sa Panginoon, wala na panalangin. Wala nang worship siguro dito kasi wala nang pag-aaral salita ng Diyos. O kaya yan ay isang babala na tayo po ay balanse. No? Kung tayo ay magnegosyo, magtrabaho, huwag po nating kalimutan ang Panginoon. Pero marami ang nalabag ang mga oras. Lalo na sa ating panahon ng mga kapatid. Ito mga kapatid, keeping late hours. Tagal matulog. Sino kaya nagpupuyat dito? Okay, sana kung sa Panginoon nagpupuyat. Pero nagpupuyat sa sarili. Ano ba ang ginagawa? Nagpupuyat sa sarili. Yung lisong kagabi, ano yon? Dinadala ni Brother Joseph? Email. Okay lang sanang email. My life today. Ay, hindi man my life today mga kapatid ang pinag-aralan. Kaya, nagiging puyat. Keeping late hours. Ano pa ang keeping late hours? Hindi nalugod ang Diyos. The habit of sitting up late at night is customary. O naging customary natin sa Pilipino ngayon dahil Mobile Legend. Na-custom rin ang apuyat ng mga kabataan ngayon. But it is not pleasing to God. Hindi po nalugod ang Diyos. Even if you are Christians. These untimely hours endure health and fit the mind for the next day's duties and have an appearance of evil. Ito ay naano ito sa mga young people. Mga naglabing-labing na, mga sweetheart na. Karamihan matagal na matulog. Lalo na may cellphone ngayon, mas lalo na mga kapatid. Kahit tayo ay Kristiyano, kapag matagal tayong matulog, hindi nalugod ang Diyos. Ano pa? Ang ating tungkulin sa na araw, tayo ay pagod, puyat. Yan ay appearance of evil. Masamang paningin yan. Kahit sa tao, medyo ang iba, hindi masama tingnan. Pero sa mga Kristiyano, yan ay masama tingnan yan. At higit sa Panginoon. Anong mangyari kapag tayo matagal matulog? Hindi natin nagamit ang tamang oras o panahon. No? What if we misuse the time? Ano kaya mangyari mga kapatid kapag hindi natin nagamit ang tamang panahon o oras? Tamang tulog, tamang trabaho, lahat. Anong mangyari? The misuse of our physical powers shortens the period of time in which our lives can be used for the glory of God. Hindi na natin nagamit para maluhati ang Diyos. Ang ating physical power na anong nangyari? Shortens. Sa halip na mag-edad tayo ng 80, 90 sa gatos, 100, siguro hindi naabot yan mga kapatid kasi shortens na dito sabi dito. And it unfits us to accomplish the work God has given us to do by allowing ourselves to form wrong habits. Pag ito, pinahintulutan natin ating sarili mga kapatid, mayroong wrong habits, ang ating panahon o buhay ay ma-cut short. Hindi na tayo abot sa 60 siguro. Hindi na tayo magkakapensyon sa SSS. Pag ganun. Kasi meron tayong wrong habits. Tingnan niyo ang balita mga kapatid. Maraming namatay sa ML, mga bata, kabataan. Di ba? Hayag na mga kapatid ang resulta sa ML. Maraming mga bata namatay dyan mga kapatid. Kaya ang ating mga anak, nating pahintulutan na gawin nila yan.
Keeping late hours. Ang iba hindi na matulog, ang iba anong oras na matulog. Yan ay wrong habits. Gratifying appetite at the expense of health. Pagpasasa sa ating panlasa, na kung saan alam natin ang ating kalusugan ay masisira at patuloy pa rin. Sabihin pa naman, minsan lang ito. Minsan lang. Ano ang pundasyon na ating tinayo diyan o ginagawa? We lay the foundation of feebleness. Hindi po magiging malakas ang ating pangatawan, mga kapatid. Christ of Ecclesiastes 346. Ano pa? Ang tinatawag na wrong habits na kung saan tayo maagang mamatay by neglecting physical exercise. Kapag pabayaan natin na wala na tayong exercise, madali ba na tayong mamatay? Kailangan talaga tayo mag-exercise nito. Ano ba ang magandang exercise na gawin natin ito? Kapag malapit sa dagat, pinabrado sa Romblon, ligo ng dagat doon. Magandang exercise yan, swimming. O, di ba? Ano pa mga kapatid na magandang exercise? Gardening. Di ba? Ang daming pawis pag mag-garden. Walking sa mga may edad na. O, di ba? Kasi hindi na pwede makapag-takbo-takbo yung may edad. Walking na lang. Lakad-lakad na lang mga kapatid. Isa sa pamaraan niya na ang ating buhay ay medyo tatagal. By overworking mind or body. Kahit sa pag-iisip lang, kahit natulog mga kapatid, maraming iniisip. Iyan pala ay makapag-iksi ng ating buhay. Kahit nandito sa ating meeting, anong isip? Nandoon sa bahay. Kahit sa mga kapatid, ating isip, walang pahinga. Iyan pala ay makapag-iksi sa ating buhay. Mind or body, we unbalance the nervous system. Thus who does shorten their lives. Yung gumagawa nito ay nagpapagiksi ng ating buhay. And unfit themselves for service by disregarding nature laws, are guilty of robbery toward God. They are robbing their fellow men also. Namatay pa tayo mga kapatid, ang ating kasalanan. Kapag tayo namatay, murder. Ang ating sarili, pinatay natin. At nakapagnakaw din tayo sa kapwa-tao mga kapatid. Marami palang kasalanan ang ating nagawa sa Panginoon. Kaya baguhin po natin ito mga kapatid. Ang ating oras, kailangan na balanse. The opportunity of blessing others. Mayroon pa sana tayong pagkataon na magiging pagpapala sa iba. The very work for which God sent them into the world has by their own course of action been cut short. And they have unfitted themselves to do even that which is preferred period of time they might have accomplished. The Lord holds us guilty when by our injurious habits we thus deprive the world of good. Tayo pala ang kasangkapan mga kapatid para magbigay ng pagpapala sa sanglibutan. Para sa kabutihan tayo ginagamit na kasangkapan ng Diyos dito sa sanglibutan. Kaya pag-ingatan natin ang ating sarili na tayo ay hindi magang mamatay. Matagal reform mga kapatid. Napansin ko matagal. Maraming nagbidridin at mahabang buhay. 10 years, 15 years. Dahil niya sinatawag na merong mga sinunod natin na batas pangkalusugan. Actually mga kapatid, itong oras mga kapatid, time, magiging banal. Tatlo po ito. Take time to be holy. Tatlong bagay po ito mga kapatid. Mamaya matalakay natin yan, itong tatlong bagay na yan. Ano ang dapat ipangaral sa ating mga anak? Dito tayo sa ating mga anak. Yung mga walang anak, makinig kayo dahil kayo pangaralan na yung mga magulang. Tayo mga magulang, ito ang ating ipangaral sa ating mga anak. They should learn to economize time. Kailangan na sulitin ang bawat oras. And to make every move count. But be inspired with ambition constantly to improve. Child Guidance 348. Turuan natin anak, ito ang gawin mo. Kailangan na sa bawat panahon o bawat araw ay meron kang goal. Kailangan ang trabaho mo, maisip mo ilang araw na mayroong resulta. Di ba? Anong resulta? Magandang resulta. Sabi dito, to make every move count. Bawat paggalaw, paggawa, pagkilos ay merong resulta mga kapatid. At inspire din natin na mayroong ambisyon, kailangan ambisyon natin constantly improve. Pero pag hindi natin turuan ng ating mga bata, mga anak, na i-economize ang oras o panahon, wala. Kung ano sila ngayon, bukas ganon pa rin. Hindi ma-improve ang kanilang buhay. What is highly essential of God? Ano ang pinahalagahan ng Diyos? Punctuality. Nasama ba dito ang oras mga kapatid? Itong tinatawag punctuality. Pagbigay halaga sa oras-oras. And decision in the work and cause of God are highly essential. Testimonies Volume 3, page 500.
Ito ang pinahalaga ng Diyos. Ito tinatawag na punctuality. Actually, itong punctuality, hindi lang sa Diyos ito, pinahalaga ng Diyos eh. Kahit sa mga may-ari, no, ng mga may trabaho, mga may-ari ng negosyo, kapag ang kailangan mga trabahante makita na mga punctuality, masasayahan ang mga amo nila, mga bossing nila, masayahan. Pero kung kailangan mga trabahante, hindi punctuality, always late, ano kaya mga kapatid ang masabi ng may amo? Hindi talaga sila nalugod. Ganon din sa Diyos mga kapatid. Kapag tayo ay punctual, pinahalaga natin ang bawat oras, nalulugod ang Diyos. Pinahalagahan natin ang Diyos mga kapatid sana, no? Ito tinatawag oras. Time conscious pa tayo. What is the common problem today in our church? Wala dito na in our church. Ano ang common na problema sa ating panahon ngayon, lalo sa ating iglesia? Alam niyo ba kung ano ang common problem? It is a sad feeling with many that are always behind time on Sabbath morning. Nakakalungkot isipin na marami ang behind time in Sabbath morning. Palaging late. They are very particular about their own time. They cannot afford to lose an hour of that. Kapag kanilang sariling trabaho, oras, maaga. Pero sa Panginoon, pag Sabbath morning, behind on time. Tama, mali. Bakit kaya mga kapatid naging ganyan? Dahil tayo hindi time conscious. But the Lord's time, the only day out of the 7 that the Lord claims as His and requires us to devote to Him, quite a portion of this is squandered away by sleeping late in the morning. Ang dahilan pala na behind time na late sa Sabbath school, tagal gumising. In this, they are robbing God. Hindi nakahiwalay mga kapatid. Kapag ng ating oras hindi natin ginamit sa tama, tayo pa nakapagnakaw sa Diyos. Kapag tayo maagang umatay, tayo nakapagnakaw sa kapwa. Pinatay natin ang ating sarili. This, they are robbing God. It causes them to be behind in everything. It makes confusion in the family. Di ba? Kapag matagal gumising sa tahanan, anong mangyari? Dali-dali na. Diba? Pag dali-dali na, hindi na makapag-worship. Kung makapag-worship man, dali-dali din. Di ba? Minamadali ang pag-worship. Korosis na lang. Di ba? Yun naman ang style ng iba. Kapag sa oras, sinahabol. Short korosis na lang. And finally, results in the tardiness of the entire family at Sabbath school. And perhaps at meeting. Hindi lang pala Sabbath school ang apektado sa matagal gumising. Perhaps at meeting. Dito tayo meeting, no? Now, why can we not rise early with the birds and offer praise and thanksgiving to God? Try it, brethren and sisters. Youth Instructor, March 19, 1879. Try it. Subukan na natin mga kapatid. Na tayo ay magising ng maaga. Kagaya ng ibon. Na maagang gumising. Anong oras ba ang ibon gumising? Sino nakakaalam dito anong oras ang ibon ba gumising? Brother Albert? Hindi tayo alam, no? Ano bang oras ang ibon gumising? Parang hindi ako nakakaalam kung anong oras ang ibon gumising. Subukan na natin mag-alaga tayo ng ibon. Di ba? Tapos, tingnan mo talaga anong oras gumising ibon para malaman natin mga kapatid ang ibon sa kailang pagising. Bakit naantala ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus? Ito ay solemning tanong mga kapatid. Bakit kaya naantala ang pagbalik ng ating Panginoong Hesus? Ang ating paglingkod sa Panginoon ngayon ay kagaya sa Israel noong unang panahon. Noong sila ay naglalakbay sa ilang papasok sa lupang pangako, ganon din sa ating panahon ngayon, hinalintulad. Bakit matagal na nakapasok doon sa Kanaan? Sana 40 days, sana yun, 40 days. Nagiging 40 years. Gaano katagal yan mga kapatid? Ang 40 days, naging 40 years. Ito, hindi ang kalooban ng Diyos. It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang pagbalik ko dito mga kapatid ay maantala. God did not design that His people, Israel, should wander 40 years in the wilderness. He promised to lead them directly to the land of Canaan and establish them there a holy, healthy, happy people. One is in page 68. Ma-apply din ito sa atin mga kapatid kasi sa taas nito,
It was not the will of God that the coming of Christ should be thus delayed. Hindi kalooban ng Diyos. Sino? Sino ang hinintay ng Diyos? Tayo. Bakit tayo hinintay ng Diyos? Sapagkat hindi pa tayo holy. O yan sabi dyan, no? Hindi pa tayo healthy. Hindi pa tayo happy. Healthy, holy, and happy, mga kapatid. Yun ang gusto ng Panginoon. Kung tayo maingat sa pagkain, anong tawag dyan? Health reform. Pwede rin. Health conscious. Di ba? Health conscious yan. Hindi gamit ng white bread. Health conscious tawag dyan. Kapag hindi natin ayusin o magamit sa tamang panahon, mga kapatid, ang tinatawag na oras, apektado po ang kabanalan. Kapag hindi natin magamit sa tama, mga kapatid, ang lahat na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, tayo po ay hindi masaya. Siguro masaya sa ibang bagay, pero sa Panginoon, hindi naging masaya ang Panginoon. Kaya yung kasayahan o happy people, kailangan na approve sa Panginoon na magiging masaya din ang Panginoon. Kaya itong tatlo, holy, healthy, and happy people, kailangan na masunod natin dito. Kailangan na time conscious, health conscious, tayo na mga reformador. How Christ regarded the time. Paano ito pinahalagahan ng Diyos ang oras o panahon? Christ regarded every moment as precious. Bawat oras o bawat sandali ay mahalaga sa Panginoon. And it is thus that we should regard it. At kailangan din, dapat ganun din ang ating pagtingin o pagpapahalaga nito. Life is too short to be trifled away. We have but a few days of provision in which to prepare for eternity. Now, gaano ba kaiksi ang panahon o pagkataon na tayo maghanda sa ating tinatawag na prepare for eternity? Few days. Maiksi lang, kapatid. Hindi months, hindi years ang sinabi dito. Maiksing araw ang binigay ng pagkataon sa Panginoon sa atin para maghanda natin. Ang buhay na walang hanggan. Itong ginawa natin, mga kapatid, ito po ay isa sa atin, tawag na paghahanda. Yung magdalo tayo ng mga meeting ganito, ito ay isang paraan na inanda natin ating sarili para sa buhay na walang hanggan. We have no time to waste. No time to devote to selfish pleasure. No time for the indulgence of sin. It is now that we are to form characters for the future immortal life. Rise of Declaration 342. Wala na tayong oras na sayangin o sayangan. Kapag dito tayo sa meeting, huwag nating sayangin, mga kapatid. Huwag nating sayangin yung tawag na to devote selfish pleasure. Makasarili na kalayawan. Indulgence of sin. Huwag natin magpasasa sa alam natin na yan ay kasalanan. Hinto na natin. Sapagkat ang ating ugali ay dito natin hinuhubog sa lupang ito. Para sa tawag na immortal life. Ngayon, mga kapatid, masama bang mangako? Masama na bang mangako? Hindi. Anong sabi ng Diyos? Kapag kayo'y mangako, kailangan? Oo. Hindi. At kapag tayo mangako, kailangan nato pa rin natin. Mangako tayo sa Panginoon ngayon. Ano ba ang ating inihasik? This life is your sowing time. Ano ating pangako sa Panginoon? Will you not pledge yourself to God that your seed sowing shall be that which will produce not thirst, but a harvest of wheat? Mangako ba tayo sa Panginoon, mga kapatid, na ang ating pag-asik, ang ating buhay ngayon, ay tayo po ay makapag-harvest ng trigo, hindi yung panirang damo. Kapag tayo mangako sa Panginoon, mahingi tayong tulong sa Panginoon, anong sabi? Sagot ng Panginoon, God will work with you. Ang Diyos ay gagawa sa atin. Kaya hindi pala kasalanan mangako sa Panginoon. Kaya mangako tayo sa Panginoon na tayo ay magiging time conscious. Pag-uwi natin sa bahay, mga kapatid, huwag niyong kalimutan yung bagay na yan. Kailangan ako ay time conscious na. Saan? Sa ating trabaho, sa tahanan. Sa ating gawain araw-araw. Sa ating worship time. Paghanda sa tinatawag na Sabbath morning, kailangan time conscious tayo, mga kapatid. Kapag magawa natin yan, mga kapatid, anong mangyari sa time? Huli na yan. Sabi doon sa 1 Corinthians, do it for the glory of God. Gagawin natin ang lahat ng bagay para sa kalwalhati ng Diyos.
Kapag magamit natin sa tama ang oras, maluwalhati natin ang Diyos. Kaya mangako tayo sa Panginoon ngayon, nasa ating pag-uwi, humingi tayo sa Panginoon na tayo po ay tulungan niya na ang ating magawa araw-araw ay makaribiso tayo ng trigo o buhay na walang hanggan. Ano ang dapat ating tandaan? Testimonies Volume 6, page 22. We have no time to lose. The end is near. Malapit na ba ang katapusan, mga kapatid? Namalay ba natin na malapit na ang katapusan? Conscious? Are we conscious today? Sa limutan ngayon? Malapit na talaga, mga kapatid. Kasi ang sabi doon sa Mateo, ang digmaan na ano? Bansa laban sa bansa. Ang digmaan ngayon, mga kapatid, parang higit pa sa World War I. O, di ba? Mahaba na ang digmaan sa Russia. Para namang wala namang katapusan. Kaya, wala na tayong oras na dapat sayangan. Konklusyon, ang ating oras sa pagnegosyo, ang ating oras sa paglingkod sa Panginoon, our times belongs to God. Hindi po ito atin. Ipinakatiwala na ito ng Diyos sa atin ang ating panahon ng oras. Every moment is His, and we are under the most solemn obligation to improve it to His glory. Ang oras sa panahon, hindi atin, kailangan na gamitin natin yan at ma-improve, maipalago natin para sa ikalahati ng Panginoon. Hanggang dito lang po at purihin po ang Diyos.